Okay, once again mga kasipag, ayan, may nire-repair tayo, rice cooker. So, ang issue niya, no power, no light indicator. So, ngayon, i-repair natin siya. So, ngayon, pakikita ko sa inyo na hindi siya gumagana. So, ito yung saksakan niya. Sasaksak natin sa saksakan. Ayan, kita nyo, walang light indicator. So, ang pwede po maging sira nito mga kasipag, so, ay pwedeng itong saksakan at yung kanyang thermal fuse. Kanyang fuse, no? So, kayo, kahit na nasa bahay po kayo, ay pwede nyo itong ma-repair. Dahil napakadali lang po nito mga gantong issue, lalo pag ganyang rice cooker. So, ganito. Ito siya mga kasipag. Alright, tuturo ko sa inyo kung ano ang kunasan ng kanyang fuse. So, ito yung fuse, makikita nyo mga kasipag. Tatanggalin nyo lang sa screw. Dito, sa saksakan, and then papalitan. So, ito yung ating bagong fuse. Mura lang po yan, sa 35. Pagka bibilag sa mga electronics, yan po papalit natin, no? Kaya kita nyo, ayan yan po, wala po yung hihinangan, screw lang po ang kailangan natin para papalitan yan. So yan, once nabuo naman yung ating cordon, kaya naman po yan sa tester. Pag marunong po tayong gumamit, malalaman naman po natin na buo yan. Pero kalimitan sa rice cooker, yan po nasisira fuse. Kailangan nyo lang screw, baklasin to, pati itong kabila para mahugot to. Hindi, pag napalitan po natin yan ay okay na. So ngayon, babaklasin natin siya mga kasipag. Alright. So mga kasipag, ayan. Ito po ang lumang fuse na tinanggal natin. Tingnan natin sa tester. Gagamit tayo ng tester ng analog, ano. So ayan, makikita natin. Ayan. Wala siyang reading. Hindi po mapalo yung tester natin. Ito naman po yung bagong fuse. Tingnan niyo po yung ating tester ay dito. Tingin po kayo dito. Ayan po. Ayan, i-tester natin. Ayun po, kita nyo gumagalaw po. Ayun. Ibig sabihin, buo po itong ating ipapalit. At yung isa ay busted na or sira na yung fuse na nakakabit sa dati. Ito yung kalimitan na sisira sa rice cooker. So, kahit nasa bahay lang po kayo, kaya nyo po yan. Dahil screw lang po ang kailangan natin para mapalitan itong gantong pyesa. Alright. So ayan mga kasipag, kinakabit na natin yung ating bagong fuse. Take note po mga kasipag, huwag po kayong papayag pag nagpa-repair po kayo ng ganitong rice cooker na ire-rekta lang po. Ay huwag po, kailangan po lagi tayong may fuse. Yun po ay para sa safety ng ating mga gamit. Mas magamit natin ng mas matagal. Okay, kasi mas safe po tayo. Iwas sa kahit anong sunog or pagkasira ng ating mga appliances. Electric pan man yan, plancha, wag po tayo magre-rekta. Kailangan po may fuse. Yan po ay para sa safety. Ano po? Ngayon, tetest natin siya kung siya ay iilaw. Alright, ito sasaksak na natin mga kasipag. Ito, alright, oh. So, ayan. Sasaksak na natin siya. Ayan. Ayan, tingnan po natin yung light indicator. Sasaksak na po natin mga kasipag. Ayan, yung light indicator, yung kulay orange. Ito na, the moment of truth. So, ayan, saksak natin mga kasipag. Okay. Martin, wait lang. Okay mga kasipag, no, lumagis saksakan natin, nahugot. So, ngayon, ito, saksak na natin. Okay, nakakabit na siya na maayos. The moment of truth mga kasipag. Ayun, umilaw na siya mga kasipag. Ayan na. Nailaw na siya mga kasipag. So, ganun lang po pagto-troubleshoot ng rice cooker. Kung minsan naman po, kung hindi naman po fuse ang sira, minsan sa cord, check lang po natin ang continuity ng saksakan. Kung walang putol. So, ayan, okay na po siya mga kasipag. Ayan uli. Ayan, nailaw na siya. So, okay, once again, thank you mga kasipag. So, ayan. Medyo ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng video at tayo po ay may pasok. Nakakapag-upload lang tayo ng video kapag uwi ng galing trabaho, pag uwi or pag araw ng ating day off tulad ngayon, Sunday po. So marami tayong tanggap na repairin. Ayan po, ayan, oh, speaker. Ayusin po natin yan mamaya. Tapos meron din po tayong laptop. Okay mga kasipag. Ay, once again, salamat. Thank you.